nagkakasakit at pinapawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayo, nga mawad-an na lang ta paglaom. Uglabaw sa tanan na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Tatakbo daw siya ngayong 2028. Nagtaka ako guys bakit maaga siya nag-declare. Wala idea kung si plano. Kasi guys, ito kasi si Vice President Sara guys. Marami kasi natatakot nito eh. Marami, halo lahat ng mga involved dyan sa nakawan, sa flood control ay takot sa kanya. Marami natatakot guys, mga congressman, senador. Kaya lalo na itong si Bangag, ang mga kabinete niya dati, lalo na yung nagpakidnap. Daming natatakot nito guys. Nagtaka ako nito, bakit nag-declare ng maaga? Baka pagplanuhan siya ng maaga. O may mga bagay ba nga dapat ano kayang plano guys, bakit nag-declare ng maaga si Inday Sara? 2028 pa guys, malayo pa eh. Wala tayo idea pero hindi natin alam kung bakit ganun. Pero kasi ito si Inday Sara guys, dapat ito iniingatan natin eh, kasi ito lang yung pag-asa natin eh. Managot lahat ng mga loko-loko, mga politiko ng mga siraulo, mga kawatan, magnanakaw sa kawan ng bayan.